Afternoon po mga kababayan ng sir. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong pong lingkod. So today is October 20, mali lang po October 6, 2025. At tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Marks Tour sa may Cadena de Amor, Barangay 174, Camarin, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Lot 6 Sun Street, Villa Amor 2 Subdivision sa may Barangay 172 Orduha, Caloocan po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang onte po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamayang onte pag nakuha na po natin sila. At yan, habang nagbabiyahe tayo ay makinig muna tayo ng mga nagbabagong balita at talakayan. Illegal unpaid contribution at meron admission ng contractor. Parang lumalabas po na magkaiba ang impact. So, kasi po yung isang legal act, katulad ng pagtanggap ng campaign ng legal campaign contribution, meron po yung administrative penalty at saka meron po criminal liability. So, lumalabas po yung ethics complaint. Parang lumalabas po yung complaint sa administrative complaint. Kasi actually parang internal doon po sa pengen. So, hindi naman po makukulong sa ma-foundation na doon. Hindi naman siya mag-represent qualified pag na-foundation sa doon. So, if you really want na may kulong, merong perfect qualification, ang only track under the law po is to file an election offense either with the COMELEC or with our regular prosecutors po. So, dalawa po ang track na isa pwedeng daanan po ng mga gustong mag-compete po. Okay. Sige, malinaw na malinaw. Naku, marami na tayong na-cover dito sa ating diskusyon. Maraming salamat po sa oras, attorney. Maraming salamat po sa good morning. Okay, good morning ho. Yan po si Attorney Emil Marañon, election lawyer. Tungkol dito sa issues ng election, campaign contribution sa mga contractors. Tuloy-tuloy na ho tayo dito sa programang Kabayan. Ito naman ho, tungkol dito sa nangyaring lindol sa Cebu. Napatuloy pa rin nakakaramdam ng mga aftershocks ang mga taga roon, kaya ang marami ay ayaw pa rin umuwi sa kanilang mga bahay. Makakausap natin sa linya ng telepono si Dr. Teresito Toto Bacolcol, Director ng Vivo. Good morning, Doc. Si Danny ho sa programang Kabayan. Sir, good morning po kayo. Oo, maraming salamat po sa oras na binigay ninyo. So for now ho ba, ano ba ang report? Kasi ang nasabi sa akin, halos 7,000 na ho ang naka-rehistrong aftershock mula nung 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30 ng gabi, no? Yes, tama po kayo, nasa 7,027. Na-aftershock na po tayo. And yung magnitude would range from magnitude 1 to magnitude 5.1. And out of the 7,027 aftershock, yan, nandito tayo. So na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po. Ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala po at tayo ay gagawa na ng panibagong video sa ating susunod na mission. Paalam po muna. Pansamantala po sa This is Jam pa rin, the Filipino channel, ang paalam po. International Theory Philippines is presented by Bingo Bar Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Buhay ang kabuhayan ang Bakit? kailangan ng mga tagapagbalitang